tunog pa lang ng orasan, alam ko na ang magiging takbo ng aking araw. Ang ratsyada ng tambuso ng aking sasakyan, ang balitaktakan sa radyong aking pinakikinggan, ang mga kapiling ko papuntang trabaho, mula opisina, kalsada, eskwelahan, tuloy-tuloy ang takbo. Ang anak ko na nga lang ang tila nagpapatigil sa aking orasan. Ang mainit na sabaw na aming pinagsasaluhan sa hapunan ang siyang nagpapagaan sa araw na walang katapusan. Kuminsan, nananaginip ako ng gising. Ang sarap sigurong magbakasyon sa isang paraiso. Isang panaginip na maghahatid sa akin sa kalamitan, sa kabundukan, at pati na rin sa ilalim ng karagatan. Ang laki ng tuwa ko nang ang panaginip ko nagkatotoo. Mula Hong Kong, sakay-sakay ng Air Mauritius, hinanap namin ang isang bundok ng paraiso sa Indian Ocean. Ang Mauritius. Sa Indian Ocean man, bahagi pa rin ito ng Africa. Pero kontinente man ito ng Africa, ay mga tao'y galing sa lahi ng mga Indian. Dugong Indian man, ang impluensya ay galing naman sa mga Pranses. O teka, nalilito na ba kayo? Simple lang naman ang sagot. Ang isla ng Mauritius ay nadiskubre ng mga Portuges. Pero, noong 1598, dumating dito yung mga Dutch at sila yung unang nag-set up ng isang base camp dito sa islang ito. Pero hindi rin sila masyadong nagtagal. Ang nagtagal talaga dito ay ang mga French. Sila talaga yung nag-iwan ng marka sa kultura ng mga taga-Mauritius. Kaya naman kahit na dumating na dito yung mga British at kinuha yung isla mula sa mga French, nanatili pa rin ang kulturang Pranses sa mga taga-Mauritius. Kumbaga sa pagkain, chapsuy, pinaghalo-halong panlasa para tiyak na patakamin ang sinumang nais tumigim sa paraisong ito. Sa umaga, sa hapon, o gabi, isang fiesta ang naghihintay sa mga naghahanap ng naiibang gimik. Mga gimik na bubuhay sa dugo o hahaplos sa bugbog na katawan. Sa mga young at heart, may putahing nakalaan. At isang matamis na sandali para sa magsigurog na hinihintay ang gabi. Pero ang paraiso, naging isla ng mga pirata. Maganda rin kasi ang lokasyon nito para sa mga nais tumawid sa Asya. Kaya di nakapagtatakang nagbunong braso ang Britanya at Pranses para sa islang ito. Sa huli, ang Britanya ang nagwagi. Sila man ang naging mga bagong bossing ng isla, hindi nila binura ang naiwang ekonomiya ng mga katunggaling Pranses. Tubuhan, ekta-ektaryang tubuhan at walang katapusang tubuhan. Ganyan kung ilarawan ang islang ito noong unang panahon. Dito nakadepende ang ekonomiya ng isla. Pero ngayon, iba na ang naghaharing industriya. Ang kulay asul na karagatan ng Mauritius, di na dinadaanan ng mga pirata, kundi ng mga Europeanong sabik sa araw, tubig at buhangin. Ang number one na kinabubuhay na ngayon ng mga taga-Mauritius ay turismo. Nakasakay ngayon tayo sa isang katamaran. Ito yung tawag nila sa ganitong klaseng yate o boat. At
liputin natin, lilibutin natin yung buong isla para malaman natin kung bakit nga ba numero 1 kinabubuhay ng mga tao rito ang turismo. How many people can this catamaran carry? We carry about 35 people with the crew. 35 Yeah, people with the crew. Well, with the crew. Ah, okay. With the crew. Alright. In the Philippines, catamaran means laziness. Laziness. Being lazy, so... Too lazy, yeah. At yun nga ang aming nakita, mga turistang tila dahil na nagpapapunta at halos di gumalaw sa ilalim ng araw. At kung tamad ka ng humilata, anumang oras, handa ang dagat sa iyong pagtatampisaw. Lamig ng tubig, parang tinulaw na yelo. Kasi winter nga pa nandito sa kumpara sa atin na may 7,109 kapag high tide na isla, dito sa Mauritius, 12 lang yung isla nila, pero bawat isa dito talagang dinevelop nila para sa mga turista, para magbigay ligaya sa mga turista sa sila. At ang pinakasikat sa kanila ay ang islang ito, ang Ilocos. So itong buong island na ito ay pag-aari ng isang hotel dito sa Mauritius. Noong 1999, it was the best hotel in the whole world. Sobrang mahal daw. Ang isang gabi doon sa hotel na yon, aabot ng 100,000 rupees o siguro sa Pilipinas mga doble natin. Ganoon ang isang gabi lang. Karamihan daw kasi mayayamang Europyano ang handang gumastos para lang sa kapirasong paraiso nila. At kuminsan, hindi lang kwarto ang nirerentahan. Whole island for yourself? You hide it for yourself? It will be around 3,500 euros. The restaurant and the island is for you, and you will have even all the personnel that you need. Oh, 3,500 euros? Okay lang naman sa akin ang maglakad-lakad na lang sa tabing dagat. Kontento na ako ron. Sabi nga nila, ang kapirasong paraisong hinahanap mo, kung minsan hindi naman sa kung magkanong pera ang inilalabas mo, kundi sa kung papaano mo nanamnamin ang bawat oras na tumatakbo.